Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. Nasa 1 hour time frame pa rin tayo. So, let's start tayo kay BTC. So, ano nangyari na kay BTC? So, kung mapapansin nyo, nilaro niya pa rin yung support and resistance natin. So, nagko-consolidate pa rin siya dito sa support and resistance natin. So, ito, ang possible na kunin nito is ito, resistance. So, possible, mag-retest lang ulit siya dito, pero still, babalik to sa resistance. So, yun lang, yung i-check natin kung possible ba balikan niya si support and basagin or diretso ulit kay resistance. So, from dito, kung mapapansin nyo, bumaba, na-reject yung support, nag-retest, so, pero hindi siya umabot sa support, kaya bumalik siya dun sa resistance ulit. So, ito, rejected ulit yung support. So, ang possible dito, balikan yung resistance ni BTC. So dito meron tayong dito yung previous support. So dito nakapag-trade tayo ngayon. So ito nakapag-trade tayo dito sa sa support. Pero low leverage. Mababang leverage lang para kung sakaling makuha man yung bigla siyang bumaba, so hindi niya makukuha ka basta-basta yung uh, SL natin. So mababang leverage lang. So, ito, possible, ang ginawa ko dito, possible makuha tong resistance. So, nag-ano ako dito, nag, nag-long position tayo dito. So, ayan. From here, dito sa support, hanggang dito. So, pero hindi ako nakapag-trigger dito, ah. So, nag-trigger ako dito, dito na sa sa, ito. Dito tayo nag-trigger. Ang stop loss ko is dito, sa may, yan. Hanggang dito lang ako sa resistance. So, yan. Check natin kung ano yung possible na kunin nitong kay Bitcoin. Pero possible, magkakaroon lang din ng consolidation dito. So, possible i-retest niya to. Ibalik niya to. Mag-retest siya dito sa support. Then, pabalik dito ulit sa resistance. So, check natin kung ano yung possible mangyari kay Bitcoin. Pero dito, next kay ETH. So, dito hindi pa ako pumapasok kay ETH. Antayin ko munang pumasok siya dito sa support. So, kapag pumasok yan sa support, bumaba yan dito. Bumaba dito sa may under ng support or kahit pumasok dito sa loob ng support, ang trigger ko na niyan kaagad is dito sa 24 sa taas ng support sa 2443.97 kasi kung babalik yan, 'di ba? Possible, katulad nito, bumaba siya dito pumasok sa loob. So ang ginawa ko, kapag kaganyan, nagti-trigger na ako dito sa taas. Para kapag nagkaroon ng rejection, possible, babalik yan pataas. So ganun lang yun naman yun. Tapos ito, katulad nito, nagkakaroon lang ng retest dito sa support. Tapos pero lilipad pa rin siya. So bihira kasi yung nagkakaroon ng nung retest tapos biglang bagsak. So, lagi natin mapapansin sa market na kapag nagkaroon ng retest, babalik pa rin dun sa may resistance. So, ito, check natin kung magkakaroon ba siya ng retest dito sa resistance or dire-diretso na dito muna sa support. So, kapag nakuha to si support, trigger tayo dito. Kapag rejected, long position. So, from here, dito, so dito tayo mag-entry. Hanggang taas natin yan. Low leverage lang. Para kung magkaroon ng magkaroon ng biglang retest, so hindi tayo ma-stop loss. So, yan, currently si ETH is nagkakaroon pa rin ng consolidation dito sa support and resistance natin. So, antayin lang natin kung may mababasag dito sa support and resistance natin. Pero kung still, sideways pa rin yan, magkakaroon ng consolidation sa
support and resistance natin, so papasok tayo lagi. Kapag ka rejected si support, maglo-long tayo. Kapag ka rejected si resistance, mag-short tayo. So possible kasi pwede rin mangyari 'yun eh. So andito na siya, 'di ba? So possible pwede niya i-retest pa rin 'to. So hindi natin alam kung ano yung possible mangyari sa market. Kaya ah lagi natin munang aantayin kung ano yung gagawin ni market. Basta pag pumasok sa support and resistance natin, yun, pwede tayong pumasok doon. Antayin natin kung ano yung kukunin niya. Kung dire-diretso bababa or magre-retest lang ulit dun sa support and resistance. Saka tayo papasok. So, next, XRP. So, for XRP, so yan, still, nagkaroon ng rejection dito sa taas, sa resistance natin, tapos nagkaroon ng, ito, papuntang support. So, ngayon, aantayin lang din natin yan. So, dito hindi tayo nakasabay din. So, ngayon, aantayin natin yan. Kung makukuha ba si support. So, kapag rejected si support, pasok tayo dito. Yan. Basta kapag pumasok dito sa support zone natin, sa loob, so, magti-trigger na ako kaagad dyan ng, dito, ng trade natin sa taas ng support, which is yung 2.3749. So, kung dire-diretso baba, mabasag tong, support natin. So, dito, pwede ako dito. Pwede tayong mag-short dito, pababa. So, magkakaroon na tayo ng confirmation dyan kung pababa ba or pataas. Pero currently, ito, si XRP, possible kunin niya na tong support. So, antayin natin kung papasok sa support zone natin. So, kapag rejected yung support, possible, balikan nyo ulit yan. Ay, ang resistance niya. So, next si Solana. So, next natin si Solana. Next, huli natin si Pi. So, si Solana, yan. Dito nakapag-trade ako. So, kung mapapansin nyo, ngayon lang to eh. Nakapag-trade tayo dito. So, currently, si Solana na-reject niya yung itong support. So, possible, balikan niya ulit tong resistance niya. Or, magkaroon ng retest. So, katulad nito, nagkaroon ng rejected dito, nagkaroon ng retest. Parang dito, nagkaroon ng rejected dito, sa part na to, sa part na to. So, nagkaroon ng retest bago makuha yung resistance, di ba? So, ito kasi, ito yung previous resistance. So, ngayon, nagkaroon muna ng retest dito sa resistance bago na break ulit si yung previous resistance natin. Ito, kaya nagkaroon tayo ng break of structure. So, ito, possible, kunin niya ulit tong resistance. So, yan, nakapag-trade tayo dyan, low leverage lang din para hindi agad makuha yung stop loss natin. So, usually, ang ginagawa kong stop loss, 30%. 20 to 30%. So, mababang leverage lang para hindi tayo ma-stop loss ng ma-stop loss. So, last, si Pi. Ito, si Pi, medyo ang laki nung binaba eh. Pero still, dito, nakapasok tayo dito kay Pi. So, nakapag-trade ako dito kay Pi. So, kung mapapansin nyo, ito, na-break, di ba? Nagkaroon ng breakout dito kay Pi. Pero, bumalik siya dito sa support. So, for me, is, retest lang to. So, i-check natin kung possible ba. Bumalik siya ulit sa resistance or magkaroon ng retest or dire-diretso na siya baba. So, ngayon, ang next resistance natin is ito na, or next support natin is 0.7574. So, check natin kung ano yung possible kunin niya dito. So, kung magre-retest ba siya dito or rejected ba tong support, tapos biglang aangat, or dire-diretso baba na dito sa resistance na 0.7574. So, currently, yan, nagkakaroon siya ng consolidation dito sa support. So, rejected, retest, nagkakaroon din ng retest. So, check natin kung ano yung possible mangyari. Pero, ang laki na binaba niya from almost 1.7 to 0.81. So, medyo malaki. So, medyo malaki din yung
ano niya, binaba. So, check natin kung magkakaroon ng retest dito. So, pero dito nakapag-trade ako. Nag-trade ako dito ng long. So, mababang leverage lang din. So, 5 times na yung leverage ko para kahit magkaroon ng fluctuation, rejection, or retest. So, hindi tayo ma-stop loss. So, ayun lang. Quick update lang naman tayo sa mga TA natin kung ano yung nangyari na. So, ngayon, check natin bukas kung ano yung possible mangyari sa mga TA natin. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.